Nagbabalita, may paninindigan. Radyo Inquirer, 990 AM. Nako, yung aking mga students. Yan, good morning! Welcome po sa Bigatin. Ayan. Yes, ma'am, napaka-interesting nung Yes. magiging topic natin ngayon. Oo, napapanahon. I'm back sa ating mga kabigatin. Yes, Ellison Barcelo po at kasama ko po si Arnie Barcelo po nag-promote agad, no? Na, kasi ang topic natin ngayon ay nababagay sa aking mga estudyante na nagtitake ng ngayon, may defense sila ngayon ng kanilang thesis. Kaya nung nalaman ko na ang topic natin ay about research and science, nako, tugmang-tugma, saktong-sakto. Oo, marami tayong matututunan ngayon, di ba? Yung mga tagapakinig natin, mga estudyante mo, ma'am, di ba? Yes, oo, sa Faculty of Engineering, sa Computer Science, ng lahat ng school ng Pilipinas, sa PCS, sa Philippine Computer Society, sa PSIT, at sa ating mga kaguro sa PASEF. Saka yung mga kaibigan natin sa ID Space, kasi nandun ako sa Techno Island, Yeah, 2.0 sa Subic. Hindi ka nakapunta, ma'am. Hindi, alam mo, busy Oo. ngayon. Kasi, Alam mo, nakakatuwa lang, ang daming mga kabataan ngayon. Oo. Kasi ang attendees namin, mga sa 1,500. Wow, very good. Oo, asyado silang talagang concerned sila kung ano talaga yung mangyayari from 5 years from now. Oo. Kung ano yung mga bagong technologies na matututunan nila from IBM, from Microsoft, marami mga naging sponsors. Pero yung outcome naman napakaganda kasi nakikita ko yung mga tao talaga, yung bawat grupo, nag-uusap sila ano yung mga application na maganda, Yes. na sa tingin natin na yung madidistrap yung industry natin. Yes. Yun ang pinaka magandang nakita ko. Maraming nga pala, batiin natin, no? Kadarating lang ng ating isang partner pa rin, si Ross Ross Dalusar. What's up, Pilipinas? Yung pambansang vlogger natin na nakasama ko siya sa Techno Island. Very good. Tech Island. Tech Island, sorry. Tech Island. Yeah, magkasama nga tayo, di ba? Oo. Umakyat pa nga ako ng stage, kaya lang. Oo, hindi ka nanalo eh. Natalo. Sayang, natalo. Di ba? Natalo ng isang babae. Isang babae na okay. Di ba? Mas pabor yung mga kalalakihan kasi mas maraming lalaki. Ayun, so, nako, siguradong naging masaya ang Tech Island, no? Sponsored by Is PLDT and ID Space. Idea Oo. Space, SMEs, no? PLDT SME Nation. Yes. SME. Oo, nagkausap ka kami ni Earl. Siguro, pwede ko na rin man sabihin. Magkakaroon kasi, di ba sa Singapore merong Area 55? Parang Area 55 ba yan? Yeah. Sa Area Singapore. 51. Yung pinaka-techno Sige, okay. techno hub ng Singapore. Ngayon, magkakaroon tayo dito sa Wow, Pilipinas. very good. Bandang Intramuros daw. Wow. Funded by DOST, pero magsasamahan ng Idea Space and PLDT. Ano magiging laman nun? Parang Google hub siya, parang Google School. 600 square meters, tapos ang pledge ng PLDT, ng Smart Communication, magkakaroon siya ng 1,000 Mbps na libre. na Wi-Fi. internet connection. Internet connection. For everyone. Lahat. Sa lahat ng gustong pumunta doon. sa Sana lahat ng sa visitors. November yata nila bubuksan. Yan. This Ano year. pa nga ba? Ano pa nga bang masabi natin? Wow. Oo. Eddie, wow. Oo. Pero alam mo, kung yan ay developments nga, no, itong pag-uusapan natin, serious developments. Ito na. Talaga naman, di ba? Yes, At oo. kaya napaka-interesting kasi malaking may tutulong sa ating bayan at the same time sa ating ekonomiya kung sakaling lahat ng matututunan natin dito ay talagang magagawa natin talaga kagad. 'Di ba? At sa tingin ko, ang impact nito sa GDP natin napakalaki kung talagang magagamit ng talaga sa pinakamahusay na paraan. Marami tayong matututunan. Let's Para see. wag na natin silang bitinin, ma'am. Pakilala na po natin ang ating bisita. Ay, nako. Paano ko ba ito ipapakilala na nung nakita ko nga siya, ay na-amaze na ako dahil gusto ko pang makinig. Pero sabi nga sa mga ni-research ko about him, one of the country's most distinguished scientist of the Philippines na natin, no? Nako, eto na po si Dr. William Padolina. Siya po ngayon ang project manager o nag-handle and director po ng ating PICARI project under CHED. Oh.
Hi, Doc. Good morning. Good Nako. morning po. Good morning. Good morning, Dr. Arnie, Ellison, and Ross. Wow. Magandang umaga sa inyo. Oh, lahat. salamat po, Doc. Opo, Doc. Kahit po napaka-busy yung tao, kaya sabi ko kaya kinulit ko si Mike. Mike, sigurado ba makakapunta si Doktor? Parang na-accident yata si Doc. O, Ano nangyari? Ano And nangyari ano sa- ito, sakit ito, Uh-uh. degenerative disease. Yeah. Yung aking buto sa liig ay natutuyo. Okay. Pero Tutuyo. despite of that, Despite nandito of po that, kayo. nandito. Maraming Napaka-active po, no, sa mga ganitong klase ng ano. Pero alam mo, dapat lang kasi talaga ganun. We need them. We need Oo, them. di ba? Kaya nga sabi ni Doc, ilan na lang po yung scientist na nabubuhay pa ngayon nung napag-usapan po natin? Ang PhD Apa. scientist na nandito ngayon sa Pilipinas is less than 1,000. Apa. Okay. Mm-mm. Yun yung mga aktibo. Aktibo, apa. Nasa laboratorio, nag-eksperimento. Ako may PhD, pero Apa. hindi na ako nag-eksperimento. So, Apa. labas ako dun sa bilang na yon. Mhm. yan po ba yung private or public? Lahat-lahat na. Lahat Lahat na. na. O, konti, no? okay. 1,000, no? At konti kung nga. inyong bibilangin sa physics, 90 to 95 lang ang PhDs natin sa physics. Oh. Compared po sa, palagay natin, sa Singapore or sa... Ay libo-libo yon kasi 6,000 lang pinadadala nilang mga ang Vietnam for example Apa. almost Wait, thousands na students pinadadala nila abroad Yes. kahit na undergraduate. No? Ganun po, no? Tayo Parang ano, nalulungkot ba ako o Medyo- magiging masaya ako? Ganito kasi yan, ano, meron kasi ding mga kondisyones para mapadala ka abroad eh. Yeah. pero kailangan mo din ng support kasi Yeah. medyo Kung undergrad po, paano po yung ano po yung dahilan para bakit ka papadala? para ma-accelerate ang kanilang Hindi, ibig sabihin, yung qualified din po kahit Ay, undergrad. Of course, kailangan admitted ka. dun. Basta may budget lang. Basta may And, budget. and then, of Oo. course, you have the talent and may background Yes. yan eh, na may mga qualifications bago ka Nakakalungkot do kung kakonti lang po dito Kasi hindi Endangered. natin din matutuunan ng pansin yung ating mga pangangailangan kung kulang tayo sa numbers. Opo, Yes, totoo po yun. 1,000. Kasi Endangered 1,000 na species. sa mga susunod na panahon, sigurado baka mabawasan pa po yun. Sana wag na kasi Opo. talagang mga ito ay sa aking tingin Dedicated po talaga. dedicated, committed. Yeah, oo. Pero alam mo, Ellison, sa part ng academe, talagang tuloy-tuloy din naman ang support natin sa sa research, sa mga scientists. So, yun. Pero Diba? kulang. Kasi tingin ko to Pero- kulang ko, no? Ano, may pag-asa, may hope eh. Kasi naging programa na siya, di ba, Doc? Opo. Pero yun ay vicious cycle yan eh. No? Mm-mm. Kung hindi tayo magpaparami ng tao, Mm-mm. hindi rin Oo, yeah. maraming makakaganap ng research. Yeah, oo. Kahit na marami kang pera, wala namang mag-absorb. Wala ng pera. mag-absorb, Oo, tama. Hindi man Problema talaga rin. yun. Paikot-ikot yan. Yeah. Pero ang ginagawa ng paraan ng marami ng mga programa ang DOST Mhm. Yes. para matugunan yan, yung kanilang mga... Dapat, number one po, dapat interesado yung tao. Opo. Yeah. Opo. Nasa Kasi- field siya nung line siya in that field. alam mo, Ellison, yun din ang isa nating kailangang suriin kasi napakalaki ng tentasyon na mag-call center na lang. Opo, Totoo po. topo. Kasi, Kahit na natapos ako ng BS Chemistry o Opo. BS Biology, meron akong mga kakilala. Madami. kasi yan po Na- yung tinanong ni MVP kay Earl nung nagkita. Kaya pala siya na-convince. Oo. Siya, sabing ganun. Earl, kailan ba tayo, parang titigil na magpapadala ng dancer, okay. mga Oo. ganito, Oh, di ba? nabanggit siya sa Tech Island, di ba? Sa Tech Nung sa Island, scooter. sabi, kailan tayo pwede mag-export tayo ng mga engineers na magagaling? Okay. Yung mga ganito. Kaya sabi ni Earl, challenge sa kanya. Kaya from the US, na napakaganda ng trabaho niya rito, bali, tinayo niya po yung IDEA space. Yes. Yun yung challenge. Yes. No? Ngayon, kaya sabi niya, nagkausap, medyo malungkot nga siya. Ellison, nahihirapan ako dito kasi yung ecosystem natin ngayon, hindi pa talaga ganun ka-mature. Sabi niya, kukonti yung mga startups talaga na nag-apply na tingin natin ay mag-e-exit. Sa ngayon po kasi kukonti pa lang yung talagang may mga ganong kalalaking revenues na mag-e-exit. Oo. Na Yeah. pwedeng sabihin natin na hindi katulad sa Silicon Valley na pinakausap ako si Alex Don ba yun? Yeah. Nung tinausap ko siya. Every month, meron silang 1,000 startups na nag-e-exit.
Yeah, pero Ellison, ang gusto nating mangyari, tulad nga ng na-interview natin si Dado Banataw, ang sabi niya, we should be in serious development of science and production. Hindi lang ito yung mga tipong mga system. So, Systems yan. yun ang gusto niyang mangyari. At Yes. alam mo, sa part naman ng academe, dahil nakikita ko naman, may pag-asa talaga. Kasi marami din ako mga kaibigan na nagpi-PhD. Yung isa kong coordinator sa educational technology, nagtuturo siya ng science sa Faculty of Science, sa University of Santo Tomas, no? Siya naman ay level 4 na or level 5 na rin sa science, no? So, ano na sila, parang pinapadala sila abroad. Sa Germany siya this September. So, physics po siya. So, isa siguro siya sa endangered species na nag-aaral ng Endangered. no? Oo. Hindi kasi Bibihira. kumukonti Ilan? nga Sa siya. physics po, 95? 90 to 95. Grabe ko konti. Parang nakakatakot, no? Parang, Ilan ba ang ating universities? Opo. Halos 2,000. opo, parang yung mga So, estudyantes, yung mga students na lang natin, di ba? Kung gaano karami, tapos parang yung ratio, parang hindi balanse eh. Yun nga ang sinasabi ko. Paano kang magkakaroon ng magandang engineering school kung wala kang physics? Oo nga po. Di ba? Yeah. Paano ka magkakaroon ng magandang chemical engineering school kung wala kang chemistry? Yeah. Yung basic sciences, kung minsan, we take it for granted. Yes. Pero yung po ang Doon talaga magsisimula eh. Doon po Kasi nagsisimula. at the end of the day, math yan eh. Yung computation eh. Kahit anong sabihin, pwede sabihin theory mo, tama. Pero pag in-apply mo yan, mali kwenta mo, maaring paikot nito, math yan eh. Di ba? At the end of the day, mali yung computation. Palagi ko, kukuha tayo ng answer sa ibang bansa. Kaya maganda rin na marami tayong pinatatapos na engineer, nag-graduate na engineer, pero dapat pagtuunan pa natin ang kampanyahan natin na mas madagdagan man lang yung mga nagtatapos sa basic sciences. Ang pinakamaliit na number Apo. ng graduates sa science and technology every year is in math. Ganito yung Doc, balikan ko yan yung ganyang issue, no? Ano nga bang dahilan? Bakit kulang yung pag-embrace sa science, sa math, and research ng mga estudyante? Or kahit po teachers, no? Totoo po yun, kahit po teachers. Pero, maliban po sa time, kasi usually yung lagi nilang sasabihin, nako, wala akong time. So, maliban po doon, ano po kayong dahilan? Bakit kaunti ang may ganong practice na gusto yung Nasa pasukan? kultura po ba natin yan? Dahil, Hindi, kasi Malitang kita. Well, part of it is the compensation package, Apo. which is a little complex to adjust because maraming madadala dyan pagka in-adjust mo yan. Lahat marami dapat kang adjust mo rin. oo. Pero yung ecosystem na inyong binanggit kanina ay napakahalaga. Hindi naman sapat na tayo ay magpapadala lang ng tao sa abroad. Tapos pagbalik niya, 10 taon siya mag-aantay bago niya makuha yung kanyang equipment. Oo, just, Hindi tayo nag-i-innovate sa mga proseso. Hindi tayo Yes. nag-i-innovate sa mga policies. Even within schools. yes. Totoo po yan. Masyadong Totoo po fixed ang kanilang Yes. nagbabagong panahon. Totoo Tama, yan, Doc. tama. Bakit nga ba ganon? Marami tayong mga dapat habulin. We are in a catch-up mode. Opo, Kung sobra. hindi, Talagang maiiwan na po tayo. lagi tayo nasa intensive care. Hindi na tayo lalabas Hindi doon. tayo lalabas doon. Oh my goodness. Napakalungkot naman nun. Oo. Hindi naman tayo papayag doon. Pero kung naniniwala ako, napakagaling ng Pilipino. Ay, totoo yan. Kahit saan, Yes. kayang humabol eh. Kaya, Basta proper training, saka yung, alam mo, Pilipino, matyaga eh. Totoo yan. Kaya Matyaga nga yan, saka yung- yung pagiging Pilipino, pagka tinatamaan na, parang, hindi ayoko sabihin yung word na hindi kayo magaling eh. Medyo nasasaktan, lalaban yan eh. Resilient. Pero ano din, and of course, meron siya, yung disposition niya kakaiba. Ito, Doc, isa sa mga nabanggit nga, itong Picari, Ched, balikan natin, no? Kasi yung sa Ano research... ba yung PICARI po? What Picari, stands yan. for? okay, Yan. PICARI, P-A-C-A-R-I. Philippine California Yan. Advanced Research. Research Institutes, plural. Opo. Okay. Ito po ay isinabatas sa pamamagitan ng General Appropriations Act Yeah. ng 2013. 2013 pa po, no? Ibig ko sabihin, ito ay
pinag-usapan sa ating legislature Mhm. at kanilang minabuti Mhm. together with DBM na magkaroon ng appropriation Para ng dito. 1.763 billion pesos Yep. Mm-mm. for 1 year for these projects. At ang kanila pong ginawang kondisyon na lahat ng mga projects ay dapat aprobado ng Department of Health at Department of Science and Technology at CHED Mhm. sapagkat inano rin nila, tinukoy din nila yung priority. Opo, opo. Dalawang areas. Information Infrastructure Development. Ito'y it's related to this Program. Opo. yung sinabi nyo kaninang Opo. idea space. Opo, opo. Yeah. At yung pangalawa ay health, innovation, and translational medicine. So, dalawang areas yon na nasa batas. Kaya hindi kami pwedeng Ano po yung lumabas doon. translation ng Ang medicine? translational medicine is simply bringing your experimental results to the Okay. bedside. Ah, It's okay. bed to bedside. Mhm. In other words, how do you deliver Mm. the technology so that it will be used by your clients. Mhm. So, Oh, good. Okay. yun Pero yung- medyo matagal po yung process nun. Well, depende. Kung drug ang inyong target, 5 years po yata. ay kulang ang 5 years. Kasi dadaan yan sa maraming clearance. May Clearance. clinical test, Mhm. merong stages, then dadaan pa yan sa FDA natin. Mm. Okay. Kaya ang aming pinupuntirya ngayon, meron kami isang project on drug development, pero Apa. yung iba ay parang medical devices. Mhm. Upang mabigyan natin ng pagkakataon ang ating mga mamamayan na malaman nila kung ano ang kanilang sakit, Mhm. na hindi na sila kailangan pumunta pa sa Mga hospital. Maynila Maynila. para ma-diagnose lang. No? Mm. Para ma-diagnose lang. So, ang aming isang dinidevelop ay yung isang kit para sa dengue. Mhm. Mhm. Kasi ang dengue, alam nyo naman, kahit na ngayon, naririnig na rin natin Wala pong mayaman, walang mahirap dyan. Mahirap. Yeah. At hindi lahat, sinasabi nga ng mga doktor, ng cases ng dengue ay dapat ma-hospitalize. Mhm. Yeah. Kasi meron talagang mga dengue na hindi naman serious. No? Pero kailangan ma-diagnose. Yep. Mhm. So, kung nararamdaman nila na meron silang sintomas ng dengue na pero nasa baryo sila, Mm-mm. yun po yung dinidevelop naming kit para makuha yung kanilang dugo o yung kanilang laway, matingnan ng isang sangkap na magsasabing, meron kang dengue. O kung hindi man sigurado, pwede namin i-transmit sa cellphone sa isang eksperto Yeah. para basahin niya yung resulta ng diagnosis. Yeah. Doc, So- doon po sa ating off-air discussion kanina, nabanggit niyo po na meron tong 8 projects, no? Maliban Opo. po dyan, ano pa po yung pong sa dengue, ano pa po yung 7 or... So i-enumerate ko para Yes, lang sa- sa Oo, sa ating mga ating nakikinig. Yeah. Dun sa health po, ito ang mga projects. High throughput screening of Philippine terrestrial and marine organisms for anti-malarial properties. Good. Mhm. Okay. And identification of novel drug targets. Kasi ang malaria hanggang ngayon, walang bakuna. Wala po eh. Kahit na ang dami ng mga pananaliksik dyan, wala pa rin nade-develop. Gaano katagal po yung sa tingin natin yung sa project? Ito po na- ang pinakamatagal. More or less po, gaano? Siguro ito, baka mabilis na yung 5 taon. Mabilis na yung Pero, mga taon. ang sikreto po dito, yung word na high throughput. Mhm. Ito pong ating mga researchers dito sa Pilipinas ay kakabit sa isang laboratorio sa University of California, San Francisco, Mhm. na meron silang technology para makascreen ng siguro mga hundreds of samples per day Mhm. para malaman natin kung Pwede. pwede. Mhm. So, yung sikreto dito yung high throughput. So, mapapabilis. Papabilis. Pero hanggang sa malaman natin na ito ay mabisa laban sa malaria, then susunod na yung mga test, no? Kung mabisa itong ating halimbawa, meron tayong nakuhang galing sa dagat na extract Mhm. na mabisa sa malaria, laban sa malaria, then yun screening nito ang magtutukoy noon. Mhm.
And susunod na yung ibang test. Dadaan ka sa animal test, sa clinical test. Pero yun ay palagay ko matagal yun. Oo. So yun yung isang proyekto. Oo. Yung pangalawa po, yung Philippine University of California Co-Laboratories for Device Innovation. Ito po yung mga medical devices na ginagamit sa surgery. Kaya isa pong titingnan nila ay yung tinatawag nilang mga magnet. Yun nga po yung magnet. Siguro narinig mo nung... Medyo naguluhan nga po ako doon. At para saan po ba yung magnet na yun? Yung magnet pong sinabi ni Dr. Acosta ay yun ay linulunok hanggang sa umabot sa iyong bituka. Apa. Okay. Dalawa pong lunukan yon. Na dalawang magnet po. Dalawang magnet. Apa. At Bilog po ba siya? Bilog. Apa. Bilog. Tapos, magkakabit yon sa Loob po. Sa loob. Apa. Kasi, kung mauna yung isa, di siyempre mas malayo ang aabutin. No? Apa. Yung isa naman, pag lunok mo, siguro baka lampas lang sa iyong tiyan. Apa. Tapos magdidikit yon. Apa. Pagka nagdikit po. Pag nagdikit na, kung ano man ang kailangan nilang karamdaman na ma-cure, pwede na yon. Pero ang kanilang, yun ay ginagamit para sa masyadong matataba. Para sa akin pala. Bakit po anong pwedeng ibigay ng magnet? Yung magnet, pangdikit lang nung iyong mga bituka. Pagdikit lang. Yan po yung mga ordinaryong magnet na makukuha sa... Yun ang hindi ko alam. Kasi, Paano pa pagdikit? Kasi lulunok na ako ngayon. Yung bituka. pagdikit, di magdidikit yon. Apa. Siguro makaraan ng 2 linggo. Apa. Normalize na. Di ba yung mga magnet sa transformer? Oo. Lulunok na ako, Doc. Mahirap yun. Pagdikit doon, di Apa. magdidikit na rin yung iyong bituka. Yeah. Oh, interesting po. Malalaglag na yung magnet. Okay, yung refrigerator magnet. Makakasama yun sa dumi mo. Okay, I got it. Ngayon. Gano'ng kalaki po yun dapat? Parang tablet? Depende. Ito may picture. Parang tabletas siya. Wow. Bilog. Na, Yes. So, parang ano siya pala? tablet. Parang tablet talaga. Yes. Siyempre, Dapat kasya kailangan- lang siya sa lalamunan. kailangan yung malulunok mo. Oo. At depende rin sa laki ng bituka mo. Yes. Oo. Kaya, Mini-measure mo. yung mga ganon na device. Kasi, yung isang laboratory pa doon sa San Francisco, nag-specialize sila sa surgery ng fetus. Good. Okay. Surgery po, no? Ng Fetus. fetus sa loob pa. Yes. Kung kailangan ng Imagine mo operahan, yun. inooperahan na nila. Fetus pa lang po. Yes, sa loob. Ilang buwan po yung fetus? Ayun na hindi ko alam kung kailan. Surgery? pwede. Wow. Sa loob. Sa loob. Gano'n na po Ganun ka-advanced, no? Kasi High-tech. merong mga defects na Pwedeng malalaman na natin. Yes. Pwede na i-cure i-correct. na kagad, no? Pwede na natin. Yeah. Correct. Wow. Bago pa siya lumabas sa environment na mas Yes. yeah, oo. Oh. So, yung mga ganon. Yun, Yes. magti-training tayo ng ating mga doktor doon Apo. Okay. para matuto sila ng mga technology. Yeah. Tapos, susubukan natin yon. Magtatayo din tayo ng tinatawag na animal laboratory. Anong project po yung pinag-usapan natin ngayon? Ito yung co-laboratory Collab laboratory. for Philippine and for California. device innovation. Device. Ilang devices po yung mga ano yung pag-training dyan? Hindi ko alam kung anong mga kanilang tatargetin pa pero nag-uusap na sila. At yung kanilang partner sa US ay isa sa pinakadalubhasang sirohano sa Amerika. Ganun Si po. Dr. Harrison. Very senior yon. At Kaya- galing po sa eskwelahan yung project na sino po yung project UC leader? San Francisco. Hindi, sa Pilipinas. Dito, sa College of Medicine ng UP. Under kanino po? Si Si project leader pa. ang project leader po natin yung former Dean Alberto Rojas Okay. na surgeon din. Oo, sana makasama po natin sila rito para next month. Sa mga susunod na Sabado, Ellison, Team. tiyak Darating. na Oo nga mas po. magandang... Kasi yung buong, sabi ko, gusto ko matapos yung buong Picari projects lahat dito sa atin para thoroughly mapag-usapan po natin, malaman po ng ating bayan na kung ano-ano yung mga initiation ng mga ano natin. At kami initiative ng nagpapasalamat na binigyan mong kaming pagkakataon dahil gusto namin mag-involve pa ng ibang eskwela. Yes, opo. Posible po yan. Hindi pa pwede. Gusto ko nga, eskwelahan ni Ma'am Arnie. Oo nga, tinignan ko sa listahan, medyo
Ma'am, ay nako, nanggigigil na nga po akong itanong to. Paano ba ako makakasali dyan? Kasi isa sa mga advocacy ko po ay ang suportahan ng CHED at ang research, no? Anyway. Sa simula, Oo. ganito muna, tapos pag nalaman nila na maganda yung project, may interest sila, pwede namin sila i-connect. Yes. And oo. then, pwede sila i-phase in. Kung halimbawa, kung may isang eskwela na magandang College of Medicine, gusto nila mag-research, at interesado sila sa device Yes. development, then ikakabit natin sila. Wow. Eventually, they will be involved. Hindi ito, hindi, ang intention nito ay talagang paramihin yung makikinabang dito. Simula lang na ngayon na ang na-approve ay yung mga proyekto ng UP at Ateneo. Pero hindi ang intensyon ay Para Yes, sa yes. kanila lang. Para sa Ganun kanila. naman talaga. Yan naman ang CHED natin. Mababasa po ba yung information na yan sa website ninyo or may publication? Naka-post ito sa website. Meron tayong frequently asked questions at saka meron Yes. tayong primer. Pero Yes, have you reached out to primer. other colleges, universities regarding that? Well, hindi pa sa ngayon dahil kasi simula lang. Nakasimula Opo, lang. simula Okay. lang. After a 2-year wait. Yes. Kasi simula lang, Ay, So, Dok, tuloy natin yung listahan kasi Sige. mas na-excite ako doon sa ating mga proyekto. Tatlo na tayo, dalawa na. Dalawa. Dalawa. Pero yung kasasabi ko lang, kababanggit ko lang na Yes. proyekto ay nakakabit dun sa tinatawag na integrative laboratory animal testing of medical devices for abdominal. And musculoskeletal disorders. Ito yung pala ay yun. naka-base din sa UP. Sila ang magsusupply nung test animals. Kasi siyempre, pagka nagpa-practice ka mag-opera, hindi naman pwedeng pag-practice sa montao. Tao, opo. So magsisimula ka sa baboy kasi interesting ang baboy dahil sinabi nga ng mga doktor na nag-eksperimento sa San Francisco, kahit na masugatan mo yung fetal sac, hindi nag-a-abort. Ganun po. Nagagamot Nagagamot. nila. So may hormone sila ron Na nagagamot po, no? Pero sa tao, pag nasugatan mo, nag-a-abort. Nag-a-abort po. Kaya yung kung makuha natin yung sekretong yon, baka pwedeng ewan ko. Sa yun ang Yes, importante sa pag Ano okay. po yung susunod na Yung project? susunod, accessible detection of dengue using biomems MIP materials. No? Ito yung mga sinasabi ko kanina na hindi ka na kailangan pumunta sa ospital. Yeah. Sa pamamagitan. Mga ganong kalaki po yan? Pagka in finished product po? Maliit lang yan, portable yan eh. Portable lang Oo, po. at saka Tapos drop of blood lang po ang kailangan? Or? ay yun ang aking alam. Opo. Kasi mga small devices ito para pwede nating gamitin sa mga barangay. Magtitrain Pero tayo. detection lang po ng dengue yan? Yes. Wala pa yung... Walang Cure. cure. Wala pang cure yan. Walang cure. At least alam na po nila, hindi na sila kung galing sa malayong probinsya na wala naman na ospital kagad, tapos meron naman sana sa mga barangay Para early detection, no? Yes. sa mga barangays po pwede nating Yes. siguro Yes. At, maibigay po yan, no? Sasanayin natin ang mga barangay health workers para Opo. magamit ito. Magamit, no? Oo. Malaking bagay talaga, no? Siguro diyan po mababawasan natin yung mga namamatay sa dengue kung Totoo sakasakali yun. kasi Kasi madidetect po natin Kung malalaman ka agad, madadiagnose ka agad, then malalaman natin kung anong mga paraan mo. Napaka-interesting, Kailangan no, Ma'am mo. Marnie, no? Magkakaroon tayo ng ganyan. Sana, Doc, pagka natapos pa yun, mag-sample, makita man Yung lang natin. actual device, no? Oo, Wow. actual Sure. device. Sure. Na-excite na nga ako. Kaya mas maganda nga ito, prevention is better Oo. than cure, di ba? Sa susunod, ilagay mo kami sa TV. Yeah. Sige po, walang problema. Schedule po natin. Oo. Hanap tayo ng istasyon. Oh, pwede Para, Oo. para makita nyo yung... Actually, may live streaming po kasi tayo. May live streaming. Okay. Opo, yan po, deep in camera. Tingin ko sa Nakikita po camera. tayo sa Okay. party man, sa party ng mundo, no? Sa Okay. Ustream po. So, Yeah. kung ganon, pwedeng dalhin yung device dito. Yeah. Ah, Opo. tataglan natin dito sa kanya. Opo. At saka po, Doc, ito po ay ginagamit ko sa podcast, sa vodcast, sa Good. lesson. Okay. Pinapablog ko po sa kanila. So, Oo. at least, ma-promote nga nila to. Ayun, nako, ilan pa lang yun, na-excite na tayo. Di pa nakukompleto yung list.
nagbabasa pa lang ako about Picari. Pero ito yung mga project na yan, mga ilang percent ang completion na po niyan. Yeah. Mga nabanggit niyo na. Kasi simula lang. Kasi natin simula yun, lang yan. Kasi wala pa lang talaga. Dalawang buwan. Dalawang buwan pa lang. Oh my. So Pero- lahat po yung sinabi niyong 8. Kasi simula pa lang lahat. Kasi nga, na-release yung pera. 2015. Nung Pero iba-ibang tao po ang nag-ano niyan, Iba't-iba po. nag-manage. Oh. Iba-ibang group. Iba't Yeah. ibang group. Mm-mm. Pero nag-review nga kami nung kanilang, siyempre, kailangan tutukan yan. Opo. Yes. Medyo malaking Totoo investment. yan. Dapat po, binavalidate yung madalas. Katatapos lang namin ng review nung nung Webes. Opo. Meron ng mga magagandang resulta. Pero ipapaubaya ko dun sa mga iimbitahin nyo sa mga susunod na Sabado. Yes. Yung pagkwento no. Kasi mas magandang pagkwento nila pagka sila ang Yes, opo. Alam mo, sa isang proyekto talaga dapat laging namomonitor, no? Nako, ayun. Alam mo, gusto ko nga sumali doon sa mga ganang pag-monitor Sure. para nga Alam na natin kagad kung ano, di ba? Para yung excitement natin medyo nababawa. Kasi, ang hirap kung hihintayin natin yung 2 years na matapos lahat eh. Sana, At saka- Yung mga 5 years, di ba? 5 years pa. Yeah, yung mga drug development medyo matagal yun. Matagal. Talagang hindi mo maiiwasan na maraming dadaanan. Yeah. Pero maganda rin na makakuha tayo ng feedback sa ating mga tagapakinig. opo. Kasi siyempre, gusto natin, alam mo, ang Picari ay nakatuon sa paglulutas ng tinatawag nating societal scale problems. Yep, Talagang mga malalaking klaseng problema na extensive ang impact. Kaya kung meron tayong makukuhang feedback habang tayo ay nananaliksik, pwede nating i-adjust pa yung direction. Okay, Doc. So, specifically, sa tingin po ninyo, ano po yung feedback na tinutukoy nyo and how we will do it? Well, technically, baka meron dyan, hindi naman namin monopolyo yung kaalaman. Yes, Baka okay. meron dyan pwedeng mag-suggest. No? Secondly, yung pagdi-deploy nung gamit, Okay. is it something that is doable habang maaga pa na, Yes, oo, tama. nakikita na natin yung prospects nung pag-implement. Kasi hindi naman namin ito itatago eh. Hindi deploy ito eh. Yes, So, oo. ang partnership sa California ang magpapabilis ng pagtatapos nito dahil marami silang gamit doon. Wala silang brownout. Sapagkat itong mga Okay. eksperimentong ito, Opo. ang para matapos mo ng mahusay at mabilis, Walang disruption. walang disruption. Tuloy-tuloy Focus yan. talaga. Lalo Totoo na yun. kung ang gamit mo ay biological material kasi mapapatigil mo ba naman ang cell? Wag ka muna, matulog ka muna. Oo. Habang nag-aantay tayo ng Kuryente. sa isang oras. Baka mamatay na po yun. Yun. Kung ano man yung, Oo. baka Yun yung ang- reaction nun eh. Yun ang medyo challenging sa atin. Kaya yung mga gumagawa na experiments ng gumagamit ng biological materials, mga halaman, mga mikrobyo, mga hayop, yung gaya natin, hindi naman pwedeng tumigil ka muna ng hinga habang Nagba-brown out. natin yung Generator. Oo, Balik patay. ng kuryente. Oo. Kaya nga po siguro yung mga scientists natin nag-abroad, nawawala dito di ba? Dapat. Dahil mas That's also maganda one yung... factor. Yung sinasabi ko nga, hindi pwedeng magpapadala lang tayo. Aayusin din natin yung ating environment. Yes, Tama. oo. Gaya din yan ng mga tinatawag nating pag-attract ng foreign direct investment. Yes. Oo. the same Hindi time. pa pwedeng pasok lang ng pasok ng Na hindi pera. natin inaayos dito. No? Hindi natin Oo, inaayos tama. ang mga proseso natin. Hindi natin inaayos ang ating mga traffic. Hindi natin Correct. yun yung mga ganon kasi nakaka-apekto yun sa efficiency ng tao eh. Yes, tayo. Oh, lalo na, alam naman natin lahat na pagdating ng Disyembre ng 2015, bumabubuksan na ang ating APEC po. Asia. ASEAN. Economic Community. Yes. Free flow of goods, free flow of services, free flow of skills. Marami ng free flow of labor, free flow of investment. Yes. So, Pwede tayo dapat- mapag-iwanan doon, no? yun nga,
Pero ang laki ng market. Mhm. Kung hindi Eh, yung na- challenge mo na sa atin eh. Kung hindi tayo nakaset Sayang, up, Kung- hindi natin we cannot take advantage of that market. Mahirap po Sure. ba? Mahirap po ba magaya yung facilities ng nasa nabanggit nyo yung sa California po ba yan? Pwede naman siguro. Basta Pwede ang naman. Malaking Pero- budget po ba? Or pagtutuunan natin ng pansin. Kung pareho din naman yan ng pagbabudget natin sa bahay, hindi ba? Yes, Mhm. May priority tayo. Hindi pwedeng lahat. Sabay-sabay, bibigyan, no? Sabay-sabay. Mhm. Hindi naman Ah. natin kakayanin. Mhm. Pero yung priority natin, pinag-usapan ng mahusay. Maaring may impluwensya ng politika, pero minimal ang ano. Mas gusto natin na sana yung priority yon ay napag-usapan ng mahusay, napagkasunduan natin na ito nga muna ang ating paglalagyan ng ating resources. Mhm. Para matapos na yung storya. Oo. Ang dami kasi nating sinisimulang storya na hindi Walang matapos aksyon. tapos. yung proseso nga kailangan nga Wala. Sinasabi ko nga, improve. we are fighting many battles, but are we winning the war? Mhm. Yes. Ayun yung question eh. 'Di ba? At least po yan nasimulan pangatlo na ba yung naano natin? Oo. Pangatlo. Opo. Okay. Pangatlo. Yung, pang-apat na, pati Pang-apat na po, laboratory. Yun yung sa health. Apo. Yep. Yun namang susunod na projects ay tinatawag natin sa information infrastructure development. Information technology. Yun ang nandun sa information technology. Pero ang atin pong gusto mangyari dito ay madagdagan ng value added yung ating mga produkto sa information technology. Marami tayong ini-export pero Mhm. tayo'y assembling lang at Mhm. packaging. Mhm. Tama po 'yun. Kaya yung ating pinaka-profit, value added, masyadong maliit. Totoo yan. Mhm. Masyadong maliit. Bali, sa project na po yan, dapat makagawa din tayo ng produkto. Ganun Yes. po ba? Na Yes. end product Yes. na pwede natin talaga masasabi natin na nagawang atin. Pilipino. Yes. Yes. Ngayon kasi taga-buo lang tayo eh. Manufacturing. Yun ang Katulad nasa- po kaya ng ano kaya? Yung unang project ay tinatawag nating Resilient Sensory Swarms Opo. for Smart Energy and Environmental Monitoring. In layman's term po, ano po yung ibig sabihin? No? Parang naligaw po ako doon. Pang-sense ng Ito po ay paglalagay ng millions of sensors Okay. sensors. Okay. sa ating, for example, Paligid, yeah. transmission lines. Okay. Para alam natin kung alin ang on, off, alin ang heavy load, alin ang light load, Okay. mamamanage natin. Pero millions and Millions, oh. yeah, hindi yung Mga maliliit lang. tatlo, apat, Ilang piraso lang. ilang oo. piraso. Kaya aanuhin natin yon. Under po ng Department of Energy kung sakasakali po ba yan? Of course, we have to Yeah. coordinate with them. Partner din kasi, sila, Partner. Opo. Sa environment, Mhm. ilan ba naman ang ating nagsisense ng air quality sa Manila? Mhm. Nako, Parang, parang- meron ba? Oo Siguro nga. kailangan damihan natin para Yes. alam din ng mga Oo. nasa tundo, Yung mga kung pollution. maganda ang kanilang ihinihingang hangin. Yung hangin, Tama, oo. no? Bakit naman hindi sila entitled dun sa ganon? Oo, everybody's right. Ibibigay lang natin sa mga taga high class. Mhm. Tama. Pero kung wala tayo ng information na ganon, hindi natin mamamanage. So, yun Yes. po yung intention nitong project na Okay, ito. yung pang-lima po. Yung susunod po ay tinatawag na village-based station. Village. Ito po ay exciting kasi yung pong hindi maabot ng cell sites, kakabtan natin ito with the permission of the Mga Telecom. telcos. telcos. Yan po yata yung nakakabit sa Entega. Na, Endaga. Endagan, Endaga. sorry. Oo. Sila po yung Oo. parang magte-train na ano. Yes. So, And- para yung mga walang signal, meron magkaroon ng signal. Yes. Meron na kaming isang site sa Aurora na na-identify Meron na pa. na isolated ng bundok. Mhm. Para pong nangyayari dyan, portable cell site. Oh yes. Pero Yan po yung gagawin sila nila. po ang magmamanage niyan. Mhm. Kaya, Yung community. Yes. Mhm. And Community. then pwede silang, may business model sila Mhm. para sustainable. Kasi Mm. ngayon ang power, solar. Solar, Solar walang problema. panel. No? Yes. Kasi ito yung mga lugar na hindi inaabot ng power. Hindi naman siguro magkakaroon ng problema po sa NTC. Hindi naman siguro. Hindi naman ilalabi ng mga telcos yan, no? Kasi we magiging will talk competitor nila. Oo, No? magdadagdagan ng mga magkukuha ng cellphone. Hindi, sa bagay, kung
gagamitin naman na po natin yung mga cell sites nila kung sakaling hindi abot nung Yes, project na yan. Yes. So we will coordinate with them. Hindi naman pwedeng hindi. Apo. Oo. Pang-anim po. At ang kapartner natin sa US, itong project nitong Village Base Station, ay yung Vice President ng Google. Okay. Vice Google. President. Siya rin ay professor sa Berkeley. Kaya naman pala Kaya yung sinasabi natin dito, hindi naman tayo mga partner sa mga pipitsugin Pipitsugin, dito. Mga bigatin Mga talaga. bigatin talaga. Kaya kayo nandito sa Bigatin Radio, di ba? Yun nga ang gusto kong i-emphasize. Talagang kinakailangan natin victory in governance and technology, no? Yes, through Information Network. Ayan. Ayun, Doc. Sige. Yung pangatlo po, yung tinatawag naming resilient cyber-physical societal scale systems. Apa. In layman's terms, cybersecurity. Cybersecurity. Okay. Hindi, napag-usapan po natin kanina yan, di ba? Ito Sabi niyo po, yun yung pinakamalaking budget. yes, 168 8 million, Million. pesos. po. For 2 years. For 2 years, di ba? Bakit po naging ganun yung ating budgeting? Kasi po maglalagay tayo dito ng tinatawag nating test bed Okay. para ma-determine kung paano nating ima-manage yung mga attacks at saka defense. Oh, yes. So magsisimulate tayo ng mga attacks sa ating... May napanood po yun sa Die Hard, parang ganun eh. Die Hard 4, may yata yun. Yung lahat nung yung mga plans nila and also the traffic lights, talagang na-hack po nila. Parang, yun po ba yung security na binibigay niyan? Oo, ang daming government websites na nahahack. Oo, napakarami. Ito po, Government. we will Kaya, sa anong school po yung may project po na yan? Berkeley din. Hindi, dito sa local, yung partner po nila. Diliman. UP UP Diliman. Diliman. College of Engineering. College of Engineering. Oo, Dapat ba magdidikit tayo doon ng konti pagbalik? Hindi, di ba lagi naman natin silang nagiging guest? Oo, para at least yung matutunan nila kaagad Na i-relay nila. Ma-share kaagad sa dito. mga At bata. ito, gaya nga nung dalawa pang project sa information infrastructure. Okay. Napakagandang mag-involve ng ibang eskwela. Totoo. Kinakailangan po. Kasi dapat palawakin natin ang... Bali, ilang po yung sa project po, ilang professors po yung padadala natin sa US? Depende sa project. Pero yung unang project, yung Swarm, nakapagpadala na sila ng 6. Nakapagpadala na po. Oo. Since nung magbukas tayo ng sinabi nating notice to proceed, yung project natin noong February, nakapunta na sila sa US 1 month. 1 month, no? Meron na rin silang device. Meron na rin po device. Oo. Kaya, yun, siguro, pag imbitan nyo nung project leader, Para at least makausap. mapapakita niya Oo. yun. Yes. Actual Kasi device. we have ongoing partnership po kasi sa P-Site. Yung Oo. Philippine, yung kay John Ayan. Ruero. Para at least mapapagmitingan po lahat, mapapag-usapan. Kung paano po natin makukuha yung napag-aralan nila doon na at least may turo man lang sa mga ibang university. Pwede po ba yun? Opo. Oo. At Magbabayad po ba sila? Hindi na siguro kasi yung aming 2014 money, gusto kong mag-set up ng network na sasama-sama sa mga iba't ibang eskwela. Para halimbawa, may gusto mag-master sa Don Mariano Marcos Yes. State University. Magli-lecture yung taga Diliman. Sa Diliman na lang siya. Magli-lecture. Ibibeam yung lecture niya Yes. sa Sa lahat. Sa lahat. Ah, Yun ang pinakamaganda. Ay, maganda po ang Oo. Para- Tech and Infra ng UP. Mabilis-bilis ang ating Oo, hindi na po kinakailangan magpunta. Tapos kasi kung minsan, kaya nagtatagal mag-masters dito, walang teacher. O kaya yung teacher available lang ng second semester o kaya every other year. Yung So, expert teacher. yeah. So, sana magkaroon ng interest yung ibang mga engineering schools Na ganun. at ang IT industry natin. Dahil ang IT industry natin, marami nga silang naipapasok na kita, pero nakatuon sila sa export. Sa export po. Totoo po yun. Parang Hindi nila- OFW lang po yung gusto dating namin nila. sana ma-encourage silang mag-address ng local problems din natin. Okay. Kung tayo ay mag-succeed dito, pwedeng i-export ito eh. Okay. Okay. Gaya din ng mga dengue detection kit, hindi lang Asia, Africa pa. Oo, hindi lang naman tayo Pilipinas ang mga problema doon, Kaya di ba? meron pong mga naka-underlying commercial potential itong mga projects na ito. Yeah. Pinag-aralan talaga yon. Dahil, yun nga,
hopefully magkaroon ng commercial application. Mhm. Tapos yung huli sa information infrastructure, cost-effective manufacturing using printing fabrication technologies for energy generation, conditioning, and monitoring devices. This will come up with very inexpensive inkjet printing. Yung nga po, inkjet Inkjet Inkjet. printing for photovoltaic cells. Mag-capture ng solar energy. Pero inkjet ang para mas mura. Kasi mahal ang solar cell ngayon, although nagmumura, no? Opo. So this will be conversion of solar cells to electricity. So saan yan anong science niyan? Mga new materials. May mga bagong materials ngayon na pag sinagan ng araw, nako-convert niya yung solar energy to photovoltaic energy. Okay. So yun i-store natin sa battery. Yun pa yung sa battery. Ito yun, di ba nabanggit po natin yung projects and the budget. Ito talaga ay na-focus lang for advanced research. Yung implementation po nito, iba pa po yun. Ibang storya yun. Okay. O yung after nito, pagbalik nila, iba pang istorya yon. Yes. So, yung mga gamit, no? Kasi kung halimbawa meron na tayong pwedeng i-commercialize, Opo. di ibang storya yung mag-organize ka ng company. Yes. Iba naman. At least nandito na po yung teknolohiya. Hahanap ka ng kapital Okay. at hahanap ka rin ng meron ka dapat business model. Yes. Pero po hindi naman siguro magiging, kasi kung proven na po yan, hindi na po magiging mahirap po yun. Correct, pero alam mo naman, hindi naman bibilhin yung iyong kung anumang produkto kung hindi mo i-market. Tama po yun. Nasa Wala marketing pong din demand, no? Pero kaya pong nagpre-prepare din na ahensya para halimbawa simultaneous ang galaw, parang meron tayong in the coming year siguro kung ilang taon man or yung lalo na sa tech and infra, yung information technology, baka pwede na silang maghanda o may mga recommendations na po kayo na sana nakikita. naman, pero ang basic dito yung tinatawag nating venture capital Okay. na sinabi nga ni Eric Bayon ng Idea Space. Earl po, Earl. Earl. Medyo Earl weak Valencia. pa. Opo. Hindi pa po kasi ganun ka-mature yung ecosystem. Kasi yung venture capital, high risk yan eh. High risk, high return. Opo, yun totoo. Kaya nga po. Oo. Bali, ilan na ba yung na-discuss natin po? Actually, walo na Walo na. enumerate Walo niya na. yung Walo na po. Lahat na. yung Okay. dalawang Tapos may project. scholarship project ang Ayan. Hikari Oo. na sa first 2 years, we will send close to 100 people Opo. to earn their master's and doctoral degrees. Mm-mm. Actually, send means combination of arrangements. Kasi yung iba, ang kanilang PhD at master's dito sa UP ibibigay. Pero yung thesis nila, yung research nila gagawin sa California. Sa California. Mm-mm. Meron din tayong ipadadala doon na ang degree nila manggagaling sa Berkeley at San Francisco. Pero yun ay nakasalalay sa pagpapasa nila kung mapapasa nila Doon yung yung mga requirements. requirements. GRE, test of English as a foreign language, yung Yeah. TOEFL. Yeah. Nasa ngayon, I'm sad to say na medyo mahal. $190 to get one exam. Di mga 10,000 pesos, close to 8,000 pesos yon. Riba. We are going to probably have to support them to take the exam. At Because least I don't expect freshly graduate student unless he comes from a well-to-do family to shell out that much money to take an exam, and he's not even sure whether he's going to make it. to make it. Ito yun po, kasi sa mga schools, no, yung mga teachers, gusto ring kumabit sa mga research projects ng CHED. Pero ang alam ko, meron tayong qualifications na kailangan ma-satisfy mo yan. Meron siyang, dapat level 3 yung school mo, ganito yung qualifications mo, kailangan yung masters mo, ganito din, yung PhD mo, ito yung topic. Bakit kailangan pong ganun kaya? Gusto lang siguro nilang magkaroon ng medyo standard para hindi naman lahat Yeah, pwede. Hindi naman din pwede lahat ng yeah. So filtering pa lang nandun Yes. na, no. So Pero dapat
center of excellence yata yung Oo. school. Pero basic sa problema ng mga teacher, whether you're in a government, university, or private, is your teaching load. Ay, yun na nga, yung time nga daw eh. Oo. So, iniisip namin na dapat, yun nga ang sinasabi ko, kailangan mag-innovate tayo. Kailangan palitan natin yung sistema natin. Totoo yan. Mahirap po ba palitan yung sistema? Medyo. Kasi nga, May halong politika po ba? hindi sa ganon kung hindi nakagawian na. Yeah. Okay. For example, Ang hirap baguhin. Kultura na. for example, magbibigay ako ng research sa inyo. Yeah, oo. Halimbawa, School A, Okay. Professor X, Okay. pero hindi naka-specify kung anong percent of his time Mm-mm. Ang ibibigay. Ibibigay yan. niya, oo. Okay. I-specify man, okay, sabihin niya, nagagawa, oo. 10%. Pero pagka nagkaroon ng increase in enrollment, Hindi na. baliwala siya. yun. Oo. Oo. Kasi nga, tinuturing natin na counterpart yon. Mm. Sa ibang bansa, binabayaran ng research project yung time na yon. Aha, ganun po ba? Kaya committed ka doon. Kaya wala magiging problema. Kaya hindi yun nakakaltas sa teaching salary mo. Mm-mm. Bagkus pa, kung 10% ng oras mo ay nalilibre, 10% din ng salary mo nalilibre. At pag samasamahin mo dun sa mga iba pang nagre-research, makaka-hire kayo ng isa pa. Totoo. Mm. Totoo yan. Totoo yan. Totoo. Yeah, ang So, ginagawa nga. binabayaran ng Ng- research, Research. Oo. yung yun ang dapat nating Yes. pag-aralan. Oo. Kasi pagka tayo ay aasa lang sa counterpart, Mm-mm. hindi tayo masyadong uunlad. Dahil siyempre, ang priority mo ay pagtuturo. Lalo na sa private schools, doon kumikita. Doon kumikita, Yes. syempre po. Yes. Well compensated po pagka ganun eh. Oo. Kaya, bottom line is, kung papayag ba sila na magturo po. Okay. Ganun. Papayag dapat naman para, alam mo, sa mga teacher Pero paano po natin i-convince lalo? ay dapat yung research program yung Program, ang university. Okay. Hindi pwedeng Feel mo lang. paano Gusto mo lang. yung gusto mo lang. Sige, yung walang, Oo. hindi systematic. Oo, walang kasi programa. hindi pwedeng hindi susuportahan ng university yung research. Ah. Sapagkat, lalo na kung sila ay nag-o-offer ng graduate degree. Hindi pwedeng may master's program ka at doctoral program na wala kang research program. Naaasa ka sa labas para magkaroon ng thesis yung mga tao mo. Hindi na yun dapat ginagawa. Okay. Sige. Kaya, Ayan. bakit? Kasi, ang estudyante ang gumagastos ng research. Yes. Mabigat po, no? Ano ba naman ang makakayang gastusan ng Mga estudyante? no? Milyon? Hindi naman magkagastos ng milyon ng Hindi po estudyante. mangyayari yun. Para magkaroon ka ng magandang research, siguro milyon. Milyon po. Siguro hindi lang masyadong... Iba pa kasi yung tuon ng bayan natin eh. Hindi masyadong on sa science eh. 'Di ba? Kaya siguro yung budget, hindi din... Kasi medyo sigurista po yung mga Pilipino eh. Gusto nila pagka nagtuon sila ng ganung pera, may balik kagad eh. Dala na. Siguro Wala. intervention po talaga ng gobyerno kasi siguro yung gobyerno po pwedeng maglabas na ganun pera or mga VCs nga po katulad ng sinasabi ng mga angel invest na medyo risky pero yung balik ng pera magiging doble o triple no pero walang kasiguraduhan. Oo. At saka ang isa pa siguro, Ellison, tingnan natin yung ating tinatawag na bankruptcy laws. Kasi yung problema. may mga business talaga mag-fail. Sigurado. Meron talaga malulugi dyan. Ngayon, pag nalugi ka ba, ikaw ba'y tutulungan ng ating mga batas para makaahon muli? Yun ang magiging O problema. ikaw ay talagang yuyurakan na lang hanggang sa mamatay? Ayun siguro. Mm. Sige, Ngayon, kung ako'y may pera at ganun ang bankruptcy law dito, bakit ako mag-risk? walang sasalo po, no? Hindi naman ako papayag ng makaahon Mm-mm. na
yun na nga, kaya nga naglalagay ako ng pera para makatulong Dapat sa po, isang... kasama natin sa discussion mga congressman para at least ma-fill in po natin yung yung Hindi, batas. pero Elise, hindi man ako abogado, maaaring meron na tayong batas na gano'n. Siguro naman, dapat naman. Kasi kawawa naman yung mga nangangapital. Opo, Yeah. totoo At yun. yung mga businessmen na maliliit. Wala nga pong Na malulunod wala po nga pong tax holiday yung mga nagsisimula Pagka basta nag-register ka, obligado magbayad May ka tax kagad ng na agad tax mo Oo, hayaan mo, Tapos maayos natin yan. may bayaran ka pa lahat, di ba? Kaya yung problema sa startup community po. Nakaka-discourage Kaya wala pong Yan ang Ellison sinasabi ko. Pag innovation, hindi pwedeng research and development lang ang innovation. Pati Lahat proseso, ng business lahat. processes, organization, ayusin po. kailangan mag-innovate. Tama. Cycle siya, ecosystem. Okay. Yeah. Buong system ang kailangan nating galawin. Yeah. Kung gusto nating Medyo kinapos lang po tayo sa oras. Yung isang bisita natin, gusto ko lang pakilala ni Ross, no? Ross, pakilala. Oo, kasi medyo punctual yung natin Oo, Pwede nga Mic. masabit ko sa mic. Yan. Okay, eto po, may kasama po tayo ngayon na nahuli nga lang po. Magta-time na. Ito po ang kinikilalan po natin na Philippine Barter King, si Mr. Bart Abaya. Ay, thank you. Actually, nagdala ako ng jeep check para sa ating dalaga. Ay, May suhol ka na. Alam ko may dahil programa ka din, di ba? Sa Oo. TV at the same time sa radyo, no? Nasa DCME 1530, Radyo 15 tayo. Siyempre. Tama, pwede mo maimbitahan si Dr. Padulino minsan Oo. para mapag-usapan. Para yung Picari Project, mapapag-usapan lagi na iba-ibang staff. Oo. Actually, naintindihan ko ng konti being an engineer at saka may masteral tayo. Pero sabi ko nga, marami na akong negosyo before So, ngayon, ang ini-implement ko ngayon at advocacy natin, ang hirap mag-implement pag pera. Kaya hindi ako gumagamit ng pera ngayon. Kaya nga, barter ako. So, ang trabaho ko ngayon, alam mo, modesty aside, magaling tayo gumawa ng paraan sa mga empty tables, empty rooms, downtime, at saka hindi tayo gumagamit talaga ng pera, puro ex-deal swapping lang tayo. So, marami Mas maganda, tayong no? nagagawa ng Oo. ganon. Yun. Yun. Oo. Kaya nakikinig ako kanina, medyo naintindihan ko nga. Sabi ko nga, maganda yung project, di ba? Yun nga lang, siyempre, ang problem na naman ni Sir, ni Master, pera. Di ba? Yun po ang Budget. bottom line, Budget para at least ma-implement lahat ng maayos, di ba? Pagkatapos nila mag-aral, kung may mga susuporta susuporta Yeah, dyan, no? yung planning. Paano nating magiging commercialize po yan, no? At saka kung sila'y mananatili dito at babalik. Ayun ang problema. Ayun ang malaking, walang kasiguraduhan. Wala po bang pinirmahan? Sustain. Merong kontrata, pero anong magagawa mo? Yes, Kung, totoo yan. kung sila atras, di ba? Alis na kaagad, no? Yun. Ayan, marami pa tayong magiging problema na siguro madidiscuss. Oo. Di ba? Nasaan ba yung programa nyo pa rin sa Channel 13? Meron tayong, siyempre, yung blog site ni founder natin, si Rose, yung WhatsApp Pilipinas. Since barter consultant nga tayo, marami tayong mga airtime na nadidispose without the use of cash or pera. So, pwedeng exchange of goods and services. So, si Rose, binenta ko actually. Binenta ko, hindi ko alam. In exchange of airtime para magkaroon ng content na nakita ko naman yung WhatsApp Pilipinas, wala pa ako nakikitang TV show na gano'n. Na mabigyan natin lahat ng mga vlogger na Yeah. naging vlogcaster. So, yeah. invited din kayo being a vlogger. Yeah. Tapos sumunod, merong part doon na segment na under sa Office of the President, Muslim Affair, nilagyan ko ng cooking show talking about halal certification. Okay, maganda. No, wala tayo ngayong gano'n na nakikita. Iniisip nila ang halal for Muslim food. Actually, pwede mong gawin yung Bicol Express na halal. Pwede, Tanggalin no? mo lang yung pork derivatives dun po. Sige. So, yun, pwede ring lechon. Oo. Pero lechon manok, Lechon o manok. lechon baboy. Kanina naghahanap si doktor ng ng TV di ba? Meron din kami TV show. Sa, Pwede namin invite sa Channel doon. 13 po, pwede Yes, natin silang invite, no? Kung saka gawan natin ng paraan kung paano natin may bebenta yung mga produkto ng Picari. Oo. Yan. Madi-discuss. Magkaroon lang ng segment, di ba? Yeah. Para at least makatulong Mga din tayo. parang science Yung and WhatsApp technology. Pilipinas makatulong sa bayan, di ba? Pati po yung vlog ko, pwede ko rin po Yeah. ikalat ang inyong mga information. Kung may mga press release kayo,
lalabas natin online. Kailan nga pala ang first episode ng WhatsApp Pilipinas sa Channel 30? Hopefully by Saturday of May 2, 8 to 9 p.m. in the evening po yun. Yeah. Yung Okay. sa DCME naman na Radyo 15 namin, alas 5:30. Alas 5. Tama, alas 5 hanggang alas 6:30. Minsan na-extend. Ng linggo. Linggo yun. So, bukas Kasi na, naman medyo yun. kinapos na talaga tayo sa oras. Magpapaalam na tayo. May susunod pa tayong programa. Salamat po, Dr. Padulino. Salamat din, Elison. Asahan po namin yung mga ibang project leaders dito sa ating Opo, programa. mas exciting sila kasi marami silang Okay, Ma'am Marnie. Salamat. Naku, marami pa akong gustong itanong pero sa susunod na Sabado ulit. Ito Pagbabalik. po si Arnie Barcelo po ng Bigatin Radio. Opo, sa pagunlad po ng bayan, kailangan po na tandaan nyo, Victory in Governance and Technology to Information Network. Elison Barcelo po, kita-kita po uli sa susunod na Sabado. Salamat po. Anuman ang laman ng balita, issue at kontrobersya, hindi palalagpasin. Representative Nery Colmenares, sa tingin ko, although sinasabi ni Purisima na yun ay relaying of message lang, that shows na the President is in fact the one who is in charge. Tama ka, Arlene. In any case, klaro yan sa taong bayan na siya ang may command, siya ang hinayaan ni President Aquino na magmamahala sa operasyon, pati ang rescue and reinforcement. Bakit mo hinayaan ang isang suspendidong general? Thesis ko dito,